nakakita tayo ng batong mamahalin, tapos ipinalaboratory natin. Paano ba natin ito malalamang 100% legit na uncut diamond ang ating mga natagpuan? Ito ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Isang clue, no? Para ma-identify natin ang mga batong mamahalin na ating nakita. Kaya panoorin ninyo ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita treasure huntings, tungkol sa mga treasure. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po kung papaano natin ma-identify kung gaano ka-legit ang ating mga hawak na uncut diamond kapag tayo ay nagpalaboratory. Ano ang clue, no? Mga pamamaraan para ma-identify natin ito. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. Patuloy po tayo sa pagbabahagi ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa mga kayamanan, no? Sa hindi po mahilig sa panonood ng mga istoryang treasure ay pwede po kayong mag-skip. Iwasan po ninyong mag-comment ng masama sapagkat hindi po maganda ang idudulot nito. So ito na naman po, tayo na naman po ay mayroong ibabahagi sa inyo ngayong magandang topic, no? Tungkol po ito sa mga ideas, no? Kapag nakakita tayo ng mga bato, no? Na nakakamangha, na nagtataka tayo, ito ay makintab, makinang, no? Para siyang basa at crystallize, na masasabi nating parang may halaga o parang mamahaling klase, no? Kaya dapat may idea tayo, may alam tayo para makapagbigay ito sa atin ng improvement sa ating buhay. So sa kamundukan, marami ang nagsasabi, no? Kagaya kahapon yung video natin, maraming nagsasabi na mayroon silang nakitang mga bato, no? Nakakaiba na napapagkamala nila o akala nila ay mamahaling klase. So may mga idea, mga clue para maintindihan natin, malaman natin na mamahalin itong ating natagpuan, no? At isa na dito ay ang tigas, no? Tigas. Kapag mga batong kristal ang ating makikita, no? Iba't ibang kulay, no? May mga diamanting hindi pa naputol na ganitong klase ang itsura, no? At isang basihan na ito ay legit na uncut diamond ay itinitesting ang kanyang hardness, tigas, yung matigas. At ang pang-testing nito na mano-mano ay liha. Liha, no? Hindi kayo nagkakamali, liha. Sandpaper, no? Yung mga panghasa ng itak carbide. Yun lang po ang pang-testing na mano-mano sa mga alahero na kung saan nagtitesting ng mga
diamante. So iwasan natin, no, na i-testing ang ating mga hawak na mga bato na uncut na gemstones, na martilyuhin o dikdikin ng mga matitigas na bagay, maso. Hindi po advisable ang pagtitesting ng mga martilyo kasi hindi po nakukuha sa pagbabasag o pagpupukpok ang tamang testing nito, no? At ang mga uncut diamond, mga diamonds ay nababasag, no? Nagsha-shattered, magpipira-piraso kapag ka binagsakan mo ng napakatigas. Kasi iba yung toughness sa hardness. Ang toughness po ay kayang tumanggap ng napakabigat at napakatigas na bagay kapag hinampas. At yung hardness naman ay sulit siya at mahirap magasgas. Hindi matatablan ng basta-basta. Yun po ang hardness. Ang toughness ay iba po ang meaning nun. So iba yung mga metal na kayang tumanggap ng pukpok. Iba rin yung mga batong kayang tumanggap ng mga pukpok at mga batong hindi na i-scratch, no? May mga batong na i-scratch pero hindi nababasag ng pukpok. Pero mayroong mga hindi na i-scratch pero nababasag ng pukpok. Yan po ang mga precious stones. Hardness, no? Matigas talaga. Kapag hindi ito nagasgas, na ginamitan natin ng carbide o liha, sandpaper, ito ay isang number 1 clue na ito ay tunay na uncut diamond, no? Tandaan natin parang wala lang namang kwentang uncut diamond eh. Parang ordinaryo lang. Kasi bato pa ito, hindi pa ito napuputol, no? So pag tiningnan natin, bato pa talaga. Pero crystallized. Subalit marami ang kaparihas ang itsura, no? May mga kristal, no? Mga crystal quartz na halos kaparihas din ang itsura sa mga diamond. Subalit, kapag sinilip ito ng microscope, ay makikita natin na may mga makikita tayong triangular, no? Mga linear, rectangular, na kung saan naka patches, no, naka sa surface niya, nakaguhit-guhit, na hindi siya perfect na makinis. Pero ang mga crystal quartz minsan may kanto na taga-anim at napakakinis, no? Unless ang diamond makinang siya, no? Pero may mga imperfection siya, no? May makikita kayong mga triangular na pantal-pantal at saka rectangulars na makikita natin sa bato, no? Hindi nga siya talagang yung makinis na makinis, no? May mga makikita tayong spot na mga ganun. Yun po ang mga clue, palatandaan na ito ay legit diamond, no? So pangatlo, no, kapag tayo ay nagpalaboratory, itong napakahalaga eh, no? Kapag may nakita tayong hindi nagagasgas na bato, no, hindi natin i-scratch yan, no, isang clue na yun na ipalaboratory na natin ito, kasi may hinala na tayo na ito ay mamahaling klaseng bato, no? So laboratory certificate na napakahalaga para mayroon tayong papel na pinanghahawakan at mayroong identification ang ating mga hawak na mamahaling bato. So kapag napalaboratory natin, tandaan natin kapag uncut diamond ito, may makikita tayong resulta sa certificate na 99.95% na carbon element. Carbon, no? 99.95% na carbon content ang komposisyon ng bato. So may mga impurities siya na mga ibang halo na minerals o elements. So kung mari 99.5%
95% na carbon, may halo siya na konting nickel or iron. Depende kung ano yung inclusions na kasama niyang minerals, compound minerals, no? So, tandaan natin na kapag carbon element, carbon content ang nakalagay doon sa minerals na nakapaloob sa kristal, ito ay 100% na diamante. So, yun po yung mga clue, no? Kailangan talagang maipalaboratory ang ating mga hawak para ma-identify at may hawak tayong mga papilis, no? Hindi yung basta na lang natin sasabihin ito ay nakakuha ako kagaya niyan, uncut diamond. Uncut diamond na ito ipopost ko na, ibebenta ko na. Wala ka pa namang patunay na hawak. Kaya so kailangan ang mga laboratory certifications. Pangalawa, last but not the least, ay ang gemologist certificate. Kailangan required yun kapag milyon-milyon o mamahaling bato ang ating pinanghahawakan. Kasi hindi basta-basta na magbibitaw ng pera ang buyer tapos mauwi lang sa haka-haka o walang kwenta ang batong nabili, no? Parang lupa nga, sa sinabi ko na kapag nagbenta tayo ng lupa, kailangan natin ng titulo. Kung ikaw ang buyer, hindi ka bibili kapag walang mga titulo kasi walang papilis. Ganito din po ang proseso sa mga mamahaling uri na bato. So, papaano naman yung sinasabing wala akong budget, wala akong pera? So, yun talaga problema. No, kapag nakakuha ka, mahirap ang buhay kasi maraming proseso, ay talagang tatyagain mo. Maghahanap ka ng taong makatulong sa'yo, no, na mga may pera na pwedeng magpa-check kasi alam mong legit yun kasi nakuha mo sa hukay, sa Yamashita Treasure Hunting. At kapag nakuha mo ito sa Yamashita Treasure Hunting, tiyak ito ay mamahaling klase ng bato. Kasi kung ako ang tatanungin, magtatago ba ang mga Japanese ng mga walang kwentang bagay? Paghihirapan pa ba nilang magtago ng mga bato na kung saan walang kabili-bili, walang kwenta, walang presyo? Ibig sabihin, kapag kanilang itinago, ito ay mamahaling klase, no? May halaga, no? Kaya kapag nakakita kayo ng mga ganyan, ay tiyagain nyo na, no, na maipa-laboratory testing. So, malinaw po ang akin pong mga clue na naibahagi sa inyo. Ang tanong saan? So, simple lang, isa lang naman ang certified laboratory sa Pilipinas. Sa University of the Philippines, no, dito sa Diliman, Quezon City. At mayroon ding mga gemologists na kung saan tumatanggap ng certification na sila na ang maglalaboratory, no? At hindi sila nagbibigay ng presyo, laboratory lang na legit ang pinanghahawakan ninyong mga precious stones. So, ibang paraan na naman yung pagpipresyo. Ang nagpipresyo yung mga licensed gemologist ng Singapore, Thailand, Myanmar, Hong Kong. Pero madali na lang yan kapag may papilis ka na, no? Buyer, mabilis maibinta ito kapag may pinanghahawakan na kayong mga certification sa inyong mga hawak na mga bato, basta't lisensyado ang nagbigay nito ng certificate mula po sa mga matataas at lisensyadong ahensya sa pagsusuri ng mga mahahalagang bato. So malinaw mga ka-treasure hunter, malinaw po sa ating mga kababayan, no? Hanap ng buyer, saan ba ito ibibenta? No, kapag mayroon na yung certification, may laboratory test na yan, ay maaaring doon pa lang sa nagtitest sa ahensya ay may mga kilala na silang mga nakaabang na mga collectors na namimili ng mga rare gemstones, precious stones na inyong ipinasuri. So malinaw.
At kapag wala kayong makitang buyer doon, pwede ninyong i-post sa mga collectors ng mga gemstone sa online. At kapag legit ang inyong papilis, tatawagan nila yung ahensya at na-verify na 100% legit ang inyong pagpapasuri, ay maaari nila itong tingnan ng personal. Magkita kayo, meet up, at chichik nila uli, at doon magkakapresyuhan at magkabilihan. Yun po yung proseso dyan. Hindi yung automatic na, o ito binibenta ko, nakita ko, automatic bilhin ba kagad. Hindi po ganun ang proseso sa mga mahaling uri ng mga gemstones. So sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng ideas, informasyon, tulong sa lahat po ng ating mga kababayang posibleng nakatagpo ng mga batong precious stone o uncut gemstone. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang aking susunod na mga topic sa susunod po na mga video natin, sapagkat may mga ibabahagi pa tayong magagandang topic tungkol po sa treasure hunting. Ito po yung treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap.